Good day, guys, and welcome to another episode of Riding in Tandem. RIT, Riding in Tandem, RIT. With me, RM, at sa episode na to, susubukan natin ang D-Max. Dadali natin siya sa Sagada. Ano, ready na ba kayo? Oo. Masaya ito. Pero bago tayo magsimula mga katandem, no, meron tayong mga special guest. Big time tayo ngayon. Welcome natin si Sir Ron De Los Reyes ng Auto Review. Yes, thank you very much, Ryan. At this will be a very exciting drive. Ako, pangilan ko na to, pang-4 o pang-5 na sa Sagada, pero hindi ako nagsasawa. Lalo na ngayon, ito yung dala natin sakyan, D-Max. Yun! At syempre, meron pa tayong isang special guest. Itong pinakamalupit talaga, ang star ng Top Gear, si Charles. Hindi naman ako star ng Top Gear. Pero thank you. So, excited ako actually kasi first time ko magsasagada. Yun, ako, pares tayo pare, pares tayo. Excited ako. Tsaka ito ang tunay na star ng Top Gear, si Leandre, nakatago nga lang doon sa likod. Dinig niyo ako, hello. So mga tandem, no, gamit nga natin yung Isuzu D-Max. So syempre alam nyo naman, di ba? Pang matagalan, matibay. Pero alam nyo, may mga bago kasi dito sa D-Max ngayon. So gaya ng grill sa unahan, no, pinalitan na siya. Yung body molding sa gilid, iba na rin. Yung gulong, iba na rin. Yung tail lights natin, iba na rin. Napakaganda talaga. Pero Sir Ron, kayo, ano ba ang pinaka-paborito nyo sa exterior lang ng sasakyan? Alam mo, gusto ko yung likod kasi madaling ma-identify na na D-Max Although sa harap din, pag nakita mo yung harapan, nandun yung pangalan ng Isuzu. And then maganda yung dating niya, di ba? Parang sporty, pero medyo parang siga rin yung dating Sporting, sigang, sexy para sa akin. Ganun, Sir Ron, no? Oo, ganun. So mahilig ka pala sa likuran, Sir Ron, ikaw naman, Charles, ano pinaka nagustuhan mo sa labas ng D-Max? Ako yung front end siguro, yung bago niyang update. Para kasing for me naging mas malinis yung dating True. At alam niyo mga katandem, no, hindi lang naman kasi exterior ang may bago dito sa D-Max. Meron tong pinaka-importanting update na ito talaga yung mas magagamit mo na siya ngayon sa off-road. Kasi meron na siyang diff-lock, di ba? So sa mga mga hardcore na off-roaders, meron na tong diff-lock. Magagamit nyo na talaga siya ng sobrang baragan sa baragan to the max. At hindi lang yan, meron din tong rough terrain na mode. So ang kinaganda kasi nung dalawa na feature na yun, pag pinagsama mo sila, kahit isang gulong lang yung may traction, kahit isang gulong mo lang sa unahan yung may traction, makakalabas pa rin to sa putik, or basta kung ma-stuck yung tatlong gulong mo, basta may isang gulong kang nakakapit, lalabas pa rin to, makakaandar pa rin. So ganun kagaling ang D-Max ngayon. Anyway, yun nga mga katandem, nagamit na rin natin to last time sa Davao. So kung hindi nyo pa napapanood yung video nga pala namin na yun, may mga obstacles kasi doon na pinakita talaga kung ano yung kakayanan ng D-Max. Pero ngayon, real world scenario muna tayo. Oo, talagang natural setting. Yun. At isa pa, syempre, yung mga dating features ng D-Max na meron na to, kaso hindi rin kasi masyadong alam ng mga tao, Sir Ron Alam nyo ba, Sir Ron, na meron din tong ADAS? Ayan, isa sa pinakamagandang features yan ng D-Max. Even the MU-X has the ADAS. Very useful at talagang nakakadagdag sa safety ng sasakyan. Halimbawa, ayan, nasa unahan natin. Meron pa itong di ba? Adaptive cruise control, true. Pero ito, halimbawa, humintong bigla yung nasa harap natin. Ito, mag-emergency braking din. Yun yung pinaka-importante palagay ko, Sir Ron, na feature niyan. Yung emergency braking. Kasi, Sir Ron, di ba? Hindi natin may iwasan. Minsan yung reflex natin medyo mas mabagal, di ba, Sir Ron? Pero dahil doon, mamemreno yung sasakyan para sa'yo, no? Ako, minsan may sinusundan kaming motor. Bigla ba namang kakaliwa? Ang lapit na namin, siguro mga 5 meters away. Nag-emergency braking yung D-Max. Kaya sabi ko, kung walang emergency braking, tatamaan sigurado yung nakamotor. Buti na lang, Sir Ron, D-Max ang gamit nyo nun, no? Oo. Kasama rin doon sa ADAS, no? Meron din niya pala itong mga 360-degree camera. So ibig sabihin, di ba, pagka nag-off-road kayo, Sir Ron, kahit yung mga gilid hindi ka sasabit kasi makikita mo na dito sa screen. That's right. Kitang-kita. At saka hindi lang sa off-road. Kasi magagamit mo rin yun sa mga parking na merong mga cones, di ba? May mga gutter. Yung mga tight parking areas.
Isang feature din pala nito, no, meron din tong recorder, yung camera nito sa unahan tsaka sa likod, nagre-record siya. So hindi mo na kailangan maglagay ng tag dito? Dashcam. Dashcam, tama. So automatic pag binili mo to, meron ka ng dashcam. Yun. Pwede mo pala itong gamitin pang tracking, no? Pag nag-shoot kayo. Ay, pwede nga, no? Galing na idea. Iba talaga ang Top Gear mag-isip eh. At saka 9 hours ang ano yan eh. Continuous recording. Oh, wow. Kaya ang dami mong footage yan. Oo nga, Sir Ron. Parang magsasawa ka na sa B-roll pala, Sir Ron. Tsaka para sa mga teki na kagaya namin, no? Naks, nakikiteki. Pero to si Charles lang yun. Meron din to wireless charger. Para pagpasok mo para ng sakyan, ilapag mo lang dyan, mag-charge na siya ng kusa. Sa mga improvement ng features, no, meron na rin kasi itong screen, 7-inch, Sir Ron, yung instrument cluster nito, kaya screen na talaga, ang daming info mong makikita. Plus yung infotainment system nito, 10.1 inch na, so ang laki, Sir Ron. Tapos may Android Auto pa, tsaka Apple CarPlay. That's right. Ay, wireless pala, Sir Ron, ha? Wireless. Sa mga sensors din pala itong D-Max, no, dalawa na kasi yung camera nito sa unahan. So ibig sabihin nun, mas may depth yung nakikita ng computer, mas mag-gauge niya ng maigi yung mga distansya ng sasakyan, tsaka mas malapad din yung makikita niya dahil nga dalawa yung camera ng sensors niya. Huwag nyo nga palang kakalimutan na mag-subscribe muna kayo sa Auto Review. So may YouTube channel na rin sila, Sir Ron. Oo, salamat. Sa TV, tuwing Sabado, alas 12:30 hanggang alas 3 ng hapon, ano? Matagal na yung programa natin, 30 years. Wow, congratulations, Mas matanda pa sa'yo. Oh, 24 lang ako eh. Anyway, tsaka nasa likod natin, Top Gear Philippines. Siguro naman kilala nyo ng lahat yan. Pero Charles, invite mo naman sila. So yan, mga katandem. Baka gusto nyong follow kami sa Top Gear Philippines, YouTube, Facebook, TikTok, Instagram. Alam nyo, nung bago ako nag-umpisa ng auto review, napapanood ko yung Top Gear sa London kasi nag-cover ako ng Wimbledon. Sila Jeremy Clarkson, Sir Ron, no? Kaya na-inspire din ako dun sa programa na yun, Top Gear TV. So sila pala ang inspiration nyo, Sir Ron. Nagkaroon ng auto review. Alam niyo, Sir Ron, inspiration ko rin si Jeremy Clarkson kasi gusto ko puro kalokohan lang. Meron niya rin pala tong rear cross traffic braking. So ibig sabihin nun, pag umaatras ka tapos biglang may parating na sasakyan, mamemreno rin siya para sa'yo. Ang adaptive cruise control din ito, hindi yung basta-bastang adaptive cruise control kasi meron din tong stop and go function. So ibig sabihin lang nun, pag kunwari huminto yung sasakyan sa unahan mo, tapos 1 second, 2 seconds, tapos umandar siya ulit, pusa na nga andar yung sasakyan ulit. Kasi napansin ko yan, Sir Ron, sa ibang sasakyan, pag tumigil yung adaptive cruise, wala na. Wala na. Diba? Kailangan mo ulit, resume mo siya ulit. Ito, wala nang pipindutin. Right. So, Sir Ron, di ba, meron din to yung pedal, mitigation, ulit? Pedal misapplication. Mitigation. Yan. Pedal misapplication function, dahil ito, halimbawa, nag-accelerate kang ganyan. And then, meron palang, delikadong mapapangga, So, parang ang gagawin nung computer, i-overrule ka, di ba? Parang sasabihin sa'yo, overruled. Yan. Marunong pa sa atin yung di ba? Oo nga eh. Intelligent talaga, intelligent system yung ginagamit dito sa D-Max. So, maiwasan talaga yung mga aksidente. So, in short, basta, Sir, pagka na accelerator mo, may mabubunggo ka, cut off power. Sa mga expressway din, Sir Ron, di ba, minsan kasi biglang may sasakyan pala sa gilid mo. Dito, Sir Ron, nagwa-warning din siya. Ito, may ilaw dito, di ba? Pagka may parating na na sasakyan sa kanan, iwa-warning ka na may maaaring mag-overtake o nasa gilid mo lang. Although yung iba, naninibago sa mga ganitong features, but it takes short time before you get used to it. And the more you get used to it, the more you appreciate. At saka mas lalo mo, Sir, hahanap-hanapin. Yes. Kasi di ba, Sir Ron, kung nasanay ka na, alam mo kasi lahat ng nangyayari sa sasakyan eh. Oo. So ngayon, pag wala na, pangit na yung sasakyan, Sir Ron. Oo. Ranas ko yan dito sa D-Max, Sir Ron, kasi yung adaptive cruise control. Oo. Pag sa expressway kasi, wala ka nang kahirap-hirap. Kahit kunwari, T-Flex, dire-diretso. Relax ka lang. Wala nang resume, di ba? Wala na.
resume speed. Meron din to sir Ron, yung auto high beam. So, Yun. di ba? Magba-bright na lang siya pag walang kasalubong. Tapos pag may kasalubong, magdi-dip siya ulit. Tsaka ano, pag pumasok ka ng tunnel, di ba madilim? Yun, mag-ano na yun. Pusa na. Mag-auto light. Pero alam mo sir Ron, hindi naman maiiwan yung mga pasahero sa likod kasi meron din silang special feature para sa kanila. Alam mo yun sir Ron? Meron din tong dalawang aircon vent sa likod, oh, no? Pinagpapawisan ka ba, Charles? Hindi, malamig. Iyan, no? Tsaka may USB rin kung gusto nila mag-charge. Ayun, importante yun. Kasi yung mga tao, di ba? Pag upo sa kotse, hanap ka agad ng charger. Tama. Kung saan may isasaksak yung yung USB niya. Naghanap ng USB port ka agad. Tsaka ang D-Max, kagaya ng ngayon, gamit natin, no? 3.0 liter yung engine ito. Pero, ang ganda ng hatak niya, Sir Ron, di ba? Yung 3.0, konting tapak mo, may sipa agad. Pero ang pinakamaganda, ang tipid din niya sa diesel. Kahit yung mga lumang 3.0, di ba, Sir Ron? Talagang matipid siya sa diesel. Komportable rin. Kita nyo naman, hindi kami tumatalon-talon, di ba? May ano pa tayo, may karga pa tayong bahay sa taas. Oo nga. Yung roof tent. So itutuloy na muna namin yung lakad namin. Medyo mahaba to, 3 araw kami sa Sagada. So ipapakita ko na lang sa inyo kung ano yung mga susunod na pagsubok ng D-Max. See you later! And welcome to Sagada. So ayun yung base camp natin, nasa likod. Kanina nagpunta pa kami dun sa Sea of Clouds, no? Napakaganda dito sa Sagada. So kung makakapunta kayo dito, napakaganda. So dito ko mas na-appreciate yung D-Max, no? Kasi alam mo yun, durable siya, siguradong hindi masisira. Kasi grabe yung mga daanan dito, may mga bundok, tapos yung mga ibang bundok pa, may mga rough roads, tapos may putik. Pero lahat yan kayang-kaya ng D-Max. So nakarating nga kami dito ng matiwasay, walang nabalahaw sa amin, lalo na yung 4x4 system. At saka in case na kailanganin pa namin ng mas matinding off-road, meron na rin tayong D-Flock. So yun yan, sa mga bundok, ang naramdaman ko, yung power ng 3.0 liter na makina, easy lang. So yung rev namin, hindi siya masyadong tumataas, kaya hindi hirap yung makina sa mga paahon. Kahit light tap mo lang ng accelerator, easy. Yung braking, no problem din. At saka ang nakakatuwa kasi, puro twisties yung dinaanan namin. Pero meron pa kaming mga lalagyan sa ibabaw, yung mga higaan sa ibabaw. Yan. Yung mga higaan sa ibabaw, may mga ganyan pa kami. Pero hindi naman sobra yung body roll na kayang-kaya. So wala complete experience talaga tong D-Max, no? Kaya kung ako sa inyo, pumunta na rin kayo sa pinakamalapit na Isuzu sa inyo, tapos i-test drive nyo rin to. At saka kung may time kayo, mag-explore din kayo sa mga ganitong environment. Napakaganda. Maraming salamat mga katandem sa panonood. Sana nag-enjoy kayo sa video na to. O next video na. RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. Siksik na impormasyon mula kay RM at Elaine. RIT